Ang ganda ng mga bulaklak sa harapan ng opisina namin. Ngayong araw pala ay Huwebes at ito ang senaryo sa loob ng opisina namin. Walang masyadong kliyente at ganap ngayong araw. Napakatahimik ng opisina namin. At dahil walang client, mag-i-snacks muna ako ng Pringles. Tara, kain tayo. At dahil wala akong magawa sa opisina, lumabas muna ako at tinignan ko yung tanim namin ng mga talong. Napakadaming bunga nito. Hitik na hitik sa bunga. Mga ilang araw pa, pwede na tong i-harvest. Sa tuwing sumasapit ang summer season, nagtataglagas talaga ang dahon ng puno ng nara. Alam nyo ba, yung puno ng nara na yan ay meron ng 100 taon? Pagpasok ko sa loob, may papizza sila ma'am. Sakto, kahapon pa ako nagkikrave ng pizza. Tara, kain tayo ng pizza. Habang kumakain ako ng pizza, sinasabayan kong manood ng mga travel vlogs. Sobrang hilig ko talagang manood ng mga travel vlogs. Pagtapos na yung trabaho, ito talaga yung pampalipas ng oras ko, ang panunood ng travel vlog. Alas 5 na at oras na ng uwian. Tara, uwi na tayo. Friday na. Ito naman ang istorya ko ngayong Friday. Tara, samahan niyo ako. Sa tuwing may pasok, nagigising ako ng mas maaga. Usually, nagigising ako ng mga 5 o'clock. Tapos lumalabas ako saglit para magmuni-muni. Pag 6 o'clock na, nililinis ko naman yung loob ng kwarto ko. Pinupunasan ko yung dingding, niwawalisan ko yung sahig. Gusto ko kasi na malinis yung kwarto ko bago ko umalis. Dahil tinamad ako mamlansya ng uniform, magsisibilya na lang ako. Ito yung isusuot ko na sapatos ngayon. Magmamaong ako ngayon, tapos ang isusuot ko na damit ay yung polo shirt na kulay black. Alam nyo ba, dati sobrang payat ko. Simula na nagkatrabaho ko sa opisina namin, laging maraming pagkain, maraming nagbibigay ng pagkain. Kaya ito, lumobo yung katawan ko. Alam nyo ba dati, 50 kilos lang ang timbang ko. Ngayon, ang timbang ko, 68 kilos na ako. Kung dati ang size ng mga damit ko ay small, ngayon, large na ang size ng damit ko. Pati yung pantalon ko, kung dati ay 27 lang yung size ng waistline ko. Ngayon, ang size ng bewang ko ay 32 na. Grabe, sobrang laki ng pinagbago ng katawan ko. Maaga talaga akong gumagayak. 7 o'clock pa lang pero ito, nakaayos na ako. Nakaayos na lahat ng gamit na dadalhin ko sa opisina. Sa inyo ba, ramdam nyo na rin ba ang tag-init? Dito kasi sa amin sa Tarlac, sobrang ramdam na ang summer season. Yung heat index umaabot dito ng 47. Ganon katinding init ngayon dito sa Tarlac. Talagang sobrang sakit sa balat kaya yung ibang school ay nagsususpinde ng klase. Dahil panahon na ng tag-init ngayon, lagi tayong uminom ng maraming tubig at maligo tayo ng 3 beses sa isang araw para maibsan natin ang sobrang init na nararamdaman natin ngayon. Malapit lang naman yung opisina namin kaya saktong 8 umaalis na ako. Tara, samahan niyo ako pumasok. Ako yung tipong tao na hindi marunong mamorma. Gusto ko simple lang talaga yung mga sinusuot ko. Kasi mas komportable ako sa mga ganitong suotan. Kayo rin ba guys? Sa oras na ito ay papunta na ako sa opisina. Ay, wait lang pala, nakalimutan kong patayin yung ilaw. Tara, samahan nyo na akong pumasok. Naglalakad nga lang pala ako guys, papunta sa opisina. Malapit lang kasi yung opisina namin. Napakaganda ng panahon ngayon. Kay gandang pagmasdan ang napakagandang munisipyo ng Capas. Dito nga pala ako nagtatrabaho sa Capas Municipal Police Station. NUP ako ng Philippine National Police na naka-assign dito sa Capas Municipal Police Station. Dahil Friday na, expected ko na walang masyadong pupuntang client ngayon sa opisina namin. Base lang to sa experience ko, tuwing Friday talaga ay wala nang masyadong mga kliyente na pumupunta sa opisina namin. Alam nyo ba guys na mahilig akong magkape kahit mainit ang panahon? Kayo rin ba? Mahilig din ba kayong magkape kahit mainit ang panahon? Dahil sobrang init ngayon sa labas, nilakasan ko yung aircon namin dito sa loob para masarap naman sa pakiramdam habang naghihintay ako ng kliyente. Itong inuupuan ko na to, dyan nauupo yung mga client namin. Sa ngayon, wala pa talagang mga client na pupunta. Habang wala pang client, lumabas ako saglit upang kunan ito ng video ang ating watawat. Napakagandang pagmasdan ng ating watawat. Di ko na malayan na alas 5 na pala. Pumunta nga pala ako sa RCS Supermarket para bumili ng mga pagkain na gagamitin ko para sa aking mga content na gagawin. Bumili nga pala ako nitong ice cream kasi sobrang nagkikrave talaga ako sa ubi ice cream. Kayo rin ba? Mahilig din ba kayong kumain ng ubi ice cream? Konti lang yung binili ko sa supermarket.
Pagdating ko sa bahay, inayos ko na yung mga pinamili ko. Bumili nga pala ako ng mga noodles, cup noodles, coffee drink. Bumili din ako ng yogurt, 2 Beer Brand milk, at 2 Dutch milk. Favorite ko kasi ito guys. Kayo rin ba? Mahilig din ba kayong uminom ng mga ganito? Bumili din ako ng mga dilata katulad ng corned beef, meatloaf. Mahilig din ba kayong kumain ng mga maanghang na pagkain? Ako kasi guys, sobrang hilig ko din sa mga spices kaya bumili ako ng chili flakes at saka ng fried garlic. Bumili din pala ako guys ng sardinas at ng beef loaf. Bumili din pala ako nitong Gardenia cream rolled butter sugar, jelly powder, at chowpan mix powder, sugar, hi-ho. Ito lahat yung mga napamili ko sa supermarket. Inayos ko na siya para mas naka-organize siyang tignan. Bumili din pala ako ng kitchen sheet na merong design na puro fruits. Bumili din ako ng mugs, hand-painted mugs. Ang ganda ng kanyang design. Bumili din ako ng clear glass cup para sa mga content na gagawin natin. Magagamit ko siya. Mura lang to guys, for only 53 pesos lang siya. Bumili din pala ako ng pang-shave at ng suklay. So ito yung binili kong baso. Napakaganda ng basong ito. Ikaw sa bawat piyesang laging dala-dala. Palagi kitang gustong makasama. Anumang pagkakataon sa maghapon, saan man ako maparoon, ilalagak kita sa aking isip. At kung sabihin mong masikip, maaari ka namang mamalagi sa aking puso. Basta dito ka sa akin mananatili. Lagi ka sa aking may espasyo. Maaari ka ritong mangarap, magsikap para sa hinaharap. Kukup-kupin kita sa una't dulo ng iyong pagsisikap. Sabay tayong tutupad, makikipagsapalaran, makikibaka. Sasamahan kita sa mga paparating mong laban habang kita'y ipinaglalaban.